Isang dalaga sa Tennessee ang nawala noong December 2022 at natagpuan sa isang maisan makalipas ang 2 buwan. Lalong kinabigla ng kanyang mga kamag-anak at mga otoridad ang pagkakakilanlan ng taong responsable na nagpahirap sa kanila na mahanap ang hustisya. Si Daniel Owens ay pinanganak noong May 8, 2006. Ito ay sa makasaysayang bayan ng Greenville, Tennessee. Siya ang isa sa 5 magkakapatid na pinalaki ni Cassandra Messer at Danny Owens. Nasawi ang ama noong 2013 nang si Daniel ay 7 years old pa lamang. Pero palaging nandyan ang mga kamag-anak mula sa magkabilang panig ng pamilya para sa mga bata habang sila'y lumalaki. Lumaki si Daniel na mapagmahal, palabiro at palaging napapaligiran ng mga kapatid at pinsan. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang taong masigla. Mahilig siyang makinig ng musika, magpalit ng kulay ng buhok, at mag-eksperimento sa mga style ng damit. Sa paaralan, kilala si Daniel bilang mapait, matalino at palagi siyang may honor. Hinahangaan siya ng mga kaibigan niya dahil sa kanyang katapangan at sa kanyang kakayahan na harapin ang mga hamon ng may ngiti sa mga labi. Gustong-gusto niyang tumulong sa mga tao at hayop. Dahil dito, nais niyang maging nurse. Suportado naman siya ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mga tita, dahil nakita nila ang malaking potensyal niya. Noong 2022, natanggap siya sa Walter State Community College at sabik na siyang pumasok sa susunod na taon. Sa kasamaang palad, hindi na matutuloy ang kanyang mga plano. Dahil sa loob ng maraming taon, ang Greene County ay dumaranas ng crisis sa paggamit ng bawal na gamot at lumala mula 2020 hanggang 2022 dahil sa pagdami ng mga produkto sa merkado. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Daniel at ang kanyang pamilya sa malawakang problemang ito. Nagkaroon ng problema si Cassandra, ang ina, sa paggamit ng bawal na gamot at nakulong siya dahil sa pagnanakaw sa Walmart noong 2016. Dahil sa mga problema ng kanyang ina at kawalan ng gabay, madalas na hindi umuuwi si Daniel. Nagsimula siya makipag-ugnayan sa mga maling tao at nakilala niya ang parehong mga gamot na sumira sa buhay ng kanyang ina. Naging dependent si Daniel sa mga gamot na ito at 2 beses na sumailalim sa rehab. Dahil dito, nakialam ang mga opisyal ng estado sa kalagayan ni Daniel at sinailalim siya sa kustodya ng estado. Sa katapusan ng 2021, inilagay siya sa pangangalaga ng Tennessee Department of Children's Services o DCS. Ang agency na ito ay tumutulong sa mga kabataang nakaranas ng pang-aabuso at pagpapabaya. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Daniel ang pasilidad at tumakas siya noong November 17, 2022. Iniulat ito ng DCS sa mga otoridad pero itinala ng pulisya ang kaso bilang runaway case. Nakipag-ugnayan pa rin siya sa pamilya at mga kaibigan sa social media. Ngunit hindi sinabi sa kanila kung saan siya naninirahan. Dahil dito hindi na siya hinanap ng mga pulis. Ang mga komunikasyon na nagbigay assurance sa kanyang mga mahal sa buhay na siya ay okay ay biglang naputol noong December 11, 2022. Bigla na lang hindi na siya nakikipag-usap sa kanila na nagdulot ng pagkabahala sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Tumawag na maraming beses ang kanyang ina, si Cassandra, pero hindi sinagot ni Daniel ang kanyang cellphone. Ito'y hindi niya karaniwang ginagawa. Pati si Lolo Richard Hinkle na malapit kay Daniel at lagi niyang kausap araw-araw ay hindi rin nakarinig ng anumang balita mula sa kanyang apo mula noong araw na iyon. Sa takot na may nangyari kay Daniel, iniulat ni Cassandra sa pulisya na nawawala si Daniel noong December 12, 2022. Habang nagsisimula ang paghahanap sa kanya, isang hindi pinangalanang tao ang nagsabi sa mga otoridad na nakita niya si Daniel sa Lonesome Pine Trails noong December 11, pero hindi nila ito nakausap. Sinabi ng tao na ito na suot ni Daniel ang isang itim na damit at jacket, pink na leggings
at itim na high-top Converse sneakers. Kasunod nito, nag-organisa ang mga otoridad mula sa Sheriff's Department at ang pamilya ng iba't ibang search parties sa buong Greenville. Sa mga sumunod na araw, naglakad sila sa mga bukirin ng maraming oras at pinalipad ang mga drone sa lugar para makatulong sa paghahanap. Mga voluntaryo na may espesyal na kagamitan ang nagsagawa ng mga paghahanap sa mga lawa at quarry sa paligid ng bayan kung saan pinaghinalaang nawala siya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nila natagpuan si Daniel. Noon halos walang atensyon mula sa media dahil tinuturing pa rin runaway incident ang kaso ni Daniel. Ang lokal na pahayagan na tinatawag na The Greenville Sun ay naglabas lamang ng artikulo pagkatapos ng paulit-ulit na kahilingan mula sa pamilya. Hindi rin nakialam ang Greene County Police Department hanggang 1 buwan matapos i-report na nawawala si Daniel. Ayon sa kanila, ang runaway report na binigay ng DCS ang pumigil sa kanila na ituloy ang missing persons case na isinampa ng pamilya. Ang mga kahilingan para sa isang Amber Alert ay tinanggihan din dahil ayon sa mga otoridad, hindi pasok ang kaso ni Daniel sa mga pamantayan para sa emergency broadcast. Ito ay lubos na kinagalit ng pamilya, ngunit nagpatuloy sila sa paghahanap, na nagsasabing hindi basta mawawala si Daniel nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila ng ilang araw. Nanguna ang pamilya sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kaso ni Daniel. Si Cassandra at ang kanyang kapatid na si Kim Caraway ay nagsimula ng isang Facebook group upang humingi ng tulong sa social media dahil sa mga usapan tungkol sa pagkawala ni Daniel na kumakalat online, maging ang mga YouTube channel na nakatuon sa pagtulong sa mga search operations ay tumulong sa paghahanap. Noong January 28, 2023, nagdaos ng vigil sa Hardin Park sa Greenville para ipagdasal ang ligtas na pagbabalik ni Daniel. Sa kabila ng lungkot at pagod, pinagtibay ng pamilya ang kanilang mga pagsisikap na mahanap siya. Namigay at tagpo sila ng flyers sa buong bayan. Samantala, nagsimula si Cassandra ng isang donation page upang mangalap ng pondo para sa mga billboard sa mga daanan ng Greenville. Umaasa silang may makakakita ng mga flyers o billboard na may alam sa kinaroroonan ni Daniel. Sa wakas, noong February 7, 2023, 12:21 na madaling araw, tinawagan ang Greene County Sheriff's Department sa Doughty's Chapel Road. May grupo ng mga magsasaka na naglilinis ng maisan doon nang matagpuan nila ang isang walang buhay na katawan at tinawag ang mga otoridad. Sa pagsisiyasat, kinumpirma ng mga otoridad na ito ay si Daniel Owens. Suot pa rin niya ang mga damit na huli siyang nakita, kaya pinaniniwalaang nasawi siya noong araw ding iyon. Agad na pinadala ng Sheriff's Department ang labi para sa forensic examinations sa kalapit na Johnson City. Sa panahong ito, hindi pa natutukoy ang sanhi ng pagkasawi at wala pang hinala ng foul play. Gayunpaman, inilipat ang kaso sa Greenville Police Department at Tennessee Bureau of Investigation dahil sa mga pangyayari kaugnay ng isa pang patuloy na investigasyon. Sa panahong ito, ilang kaso ng paggamit ng bawal na gamot ang nangyayari sa Greene County. Partikular na, pinaghihinalaan ng mga otoridad na ang kaso ni Daniel ay konektado sa kaso ni Caitlin Crum. Si Caitlin ay natagpuang walang buhay noong 2021 sa isang abandonadong bahay sa West Barton Ridge Road sa Greenville din. Pinaghihinalaan ng pamilya ni Daniel na mayroong kaduda-duda sa kanyang pagkasawi, kaya't patuloy sila nagpipilit sa mga otoridad para sa mga sagot hanggang sa mailipat ito sa Tennessee Bureau of Investigation. Labis na nagdadalamhati ang pamilya nang marinig ang balita. Ngunit higit pa sa kalungkutan, sila ngayon ay galit. Duda sila sa lugar kung saan natagpuan si Daniel dahil nandun sila sa maisan at wala silang nakitang anumang bakas ni Daniel doon. Dahil dito, maraming nag-espekula na ang katawan ni Daniel ay tinago ng ilang araw at tinapon sa lugar bago pa siya matagpuan. Dahil sa hinalang foul play, humingi ng hustisya ang pamilya.
Noong February 13, 2023, inilibing si Daniel sa Mount Tabor Cemetery. Ang kanyang mga kamag-anak at mga kakilala ay nagtipon sa isang serbisyo sa simbahan upang alalahanin ang kanyang buhay at magpaalam. Naglabas din ng pahayag ang mga guro at estudyante mula sa dating paaralan ni Daniel na nagpapahayag ng kanilang pagdadalamhati sa kanyang pagpanaw at nagbigay ng pakikiramay sa pamilya. Isang online memorial website ang ginawa kung saan maaring mag-iwan ng mga mensahe ang mga tao para sa pamilya bilang pag-alala kay Daniel. Ang mga kaibigan ni Daniel ay nagsulat ng mga kwento ng kanilang mga karanasan kasama siya, na sinasabing isa siya sa pinakamatapang na tao na kanilang nakilala. Ang mga taong sumusubaybay sa kaso sa social media ay nag-iwan din ng mga mensahe na humihiling ng hustisya. Ang pagbuhos ng pagmamahal mula sa komunidad ay nagbigay lakas kay Cassandra at sa kanyang mga kamag-anak upang manatiling matatag sa kanilang paghahanap ng hustisya. Kasabay nito ang pagkakatuklas sa katawan ng Daniel ay sa wakas nakakuha ng atensyon mula sa mga lokal na istasyon ng balita. Samantala, patuloy na sinusundan ng mga otoridad ang mga lead at ini-interview ang mga taong konektado sa kaso habang hinihintay ang resulta ng autopsy ni Daniel. Batay sa patotoo ng saksi na huling nakakita kay Daniel ng buhay, lumutang ang isang person of interest. Ito ay si David Dobbs na nakatira sa Lonesome Pine Trail, ang huling lugar kung saan iniulat na nakita si Daniel noong December 11. Si Dobbs ay 32 years old at nakatira kasama ang kanyang pamilya nang mawala si Daniel. Mayroon siyang kaso para sa pag-aari ng mga hindi rehistradong armas at nasa probation para sa distribusyon ng ilang bawal na gamot. Kilala rin sa komunidad na siya ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Tinawagan ng kanyang ama ang pulisya noong December 11 dahil sa isang alitan sa pagitan ni Dobbs at sa isang di kilalang babae. Dumating din ang pulisya noong araw na iyon, ngunit wala na ang babae. Sa halip, natagpuan nila ang kalahati ng isang pares ng sapatos sa likod ng bahay. Dinala si Dobbs sa istasyon para tanungin, ngunit pinalaya rin siya nung gabing iyon. Nang tanungin tungkol sa pagkakakilanlan ng babaeng nakaalitan niya, ibang pangalan ang ibinigay niya sa pulisya at sinabing tumakas na ito. Noon, hindi iniugnay ng mga otoridad ang kaso ni Daniel sa ulat laban kay Dobbs. Hindi rin hinanap ng opisyal ang di kilalang babae sa paligid ng bahay ni Dobbs. Sa kabila ng mga hinala na si Daniel ang babaeng nakaalitan ni Dobbs noong gabing iyon, pinalaya pa rin siya matapos ang pagtatanong. Dahil dito lumitaw ang mga espekulasyon mula sa publiko na naniniwalang sinadya na hindi paghinalaan ng pulisya si Dobbs dahil ginagamit siya bilang isang confidential informant. Gayunpaman, muling iniimbestigahan ng pulisya si Dobbs matapos matuklasan ang katawan ni Daniel sa maisan na 20 meters lamang ang layo mula sa kanyang bahay. Kinumpirma rin nila na ang sapatos na natagpuan malapit sa kanyang bahay ay pag-aari ni Daniel na nagpatibay sa pagkakasangkot ni Dobbs sa kanyang kaso. Makalipas ang ilang buwan, noong July 2023, si David Dobbs ay kinasuhan ng grand jury ng ilang kaso kaugnay sa pagkawala ni Daniel. Ang ilang buwang investigasyon na isinagawa ng mga otoridad ay nagtipon ng mga detalye tungkol sa nangyari kay Daniel noong araw na siya ay nawala. Ayon kay Richard Collins, ang Assistant District Attorney na nakatalaga sa kaso, nang tumakas si Daniel mula sa DCS noong November 17, 2022, siya ay nanirahan sa bahay ni David Dobbs. Ito ay sa Lonesome Pine Trails. Hindi malinaw ang eksaktong relasyon nila, ngunit inakala ng mga tao na siya ay kanyang kasintahan. Ito ay sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad. Ngunit nilinaw ni Cassandra na si Dobbs ay malayong pinsan mula sa panig ng ama ni Daniel. May mga nagsasabi rin na si Daniel ay nagdadala ng mga produkto na binibenta ni Dobbs noong panahong iyon.
Noong December 2022, pinagbawal ng ama ni Dobbs na manatili siya sa bahay ng pamilya dahil sa patuloy niyang pakikilahok sa mga ilegal na gawain sa kabila ng pagiging nasa probation. Dahil mailang gamit pa siya sa loob ng bahay, hiningi ni Dobbs ang tulong ni Daniel upang kunin ang mga ito. Pumayag si Daniel at sinundan siya ni Dobbs papunta sa bahay. Gayunpaman, nagkaroon ng alitan habang nasa loob sila. Ayon sa ulat, isinumpo ni Daniel ang isang bawal na gamot na nakabalot sa cellophane at tumugon si Dobbs sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya at paghawak sa leeg nito. Nagawa ni Daniel na makawala at makatakas. Nakita ng ama ni Dobbs ang insidente kaya tinawagan niya ang pulisya at inireport ang kanyang anak. Nang dumating ang pulisya ay inaresto si Dobbs, ngunit wala na si Daniel sa bahay. Naniniwala ang mga otoridad na tumakbo siya patungo sa mga bukirin sa Doughty's Chapel Road na konektado sa Lonesome Pine Trails. Hindi malinaw sa mga otoridad kung ano ang nangyari kay Daniel pagkatapos niyang tumakas mula sa bahay ni Dobbs. Gayunpaman, ipinakita ng mga toxicology report na sobrang dami ng mga ilegal na substance ang nasa kanyang sistema. Dagdag pa rito, natuklasan sa kanyang autopsy na may 2 pakete sa loob ng kanyang katawan. Ang isa sa mga bag ay naglalaman ng pulbos, habang ang isa ay may pulang likido sa loob. Ayon kay Collins, ang bag na may likido ay buo pa, habang ang lalagyan ng pulbos ay nasira. Naniniwala ang mga otoridad na ang bag na naglalaman ng pulbos ay nasira habang siya ay tumatakbo. Naglalabas ito ng mga nakakalasong chemical sa loob ng kanyang katawan. Maaring ito ang nag-iwan sa kanya na walang kakayahang gumalaw sa maisan kung saan natagpuan ang kanyang katawang walang buhay. Ayon sa ulat, ang isang aksidenteng pagkalat ng dosage ang dahilan ng pagpanaw ni Daniel at walang pisikal na trauma na natagpuan sa kanyang katawan. Dahil kumpiyansa sa kanilang natuklasan, kinasuhan ng mga piskal si Dobbs na criminally negligent homicide, aggravated coerced intimacy dahil sa kanyang sinasabing relasyon kay Daniel, aggravated physical harm dahil sa kanyang pag-atake noong araw na si Daniel ay nawala, at false reporting dahil sa pagsisinungaling tungkol sa pagkakilanlan ng babaeng nakaalitan niya noong December 11. Sa huli, kinasuhan din siya ng contributing to the unruly conduct of a juvenile at hindi pag-uulat ng kinaroroonan ni Daniel sa mga otoridad o sa kanyang mga legal na tagapag-alaga matapos siyang tumakas mula sa pangangalaga ng estado. Ang mga multiple charges laban kay David Dobbs ay kinatuwa ng pamilya ni Daniel. Para sa kanila, ito ay isang palatandaan na sa wakas ay may progress na sa kaso. Umaasa sila na agad na makakamtan ang hustisya. Gayunpaman, ang nakatakdang paglilitis sa September 2023 ay napospon at ito ay inilipat noong May 2024. Ang pagkaantala na ito ay isang dagok sa pamilya ni Daniel. Gayunpaman, nanatili silang positibo at umaasa na ang karagdagang oras ay magdadala ng bagong impormasyon na magpapalakas sa kaso. Sa kanilang Facebook group, nagsimulang bigyang pansin ni Cassandra at Kim ang iba pang mga kaso ng mga nawawalang tao sa Greenville. Habang lumilipas sa mga buwan at mas marami pang insidente ng pagkawala, napagtanto nila kung gaano kalala ang problema sa bawal na gamot sa kanilang komunidad. Sa kasamaang palad, ang pagkawala ni Daniel at ang bigat ang pakikipaglaban sa hustisya ay nakaapekto na malaki sa kalusugan ni Cassandra. Sa kasamaang palad, pumanaw ang ina na si Cassandra noong January 16, 2024. Iniwan ang pamilya sa pagdadalamhati na hindi siya makakatalo sa paglilitis ni Dobbs. Noong March 28, 2024, isang biglaang pagdinig ang ginanap nang walang kaalaman ang natitirang pamilya ni Daniel. Sa pagdinig na ito, pumayag si David Dobbs sa isang Alford plea deal sa korte. Hinatulan siya ni Greene County Judge John Duggar Jr. ng 4 na taon sa bilangguan na may 30% release eligibility. Ang 4 na taon na ito ay daragdag sa kanyang kasalukuyang sentensya na 8 taon para sa isang naunang kaso na may kinalaman sa bawal na gamot. Kaya ang kabuuang oras niya sa bilangguan ay magiging 12 years. Gayunpaman, dahil sa plea deal, kailangan lamang niya maglingkod ng 30% ng kanyang sentensya.
bago siya maging karapat-dapat para sa parole. Ang Alford plea deal ay nagpapahintulot sa kanya na makatanggap ng minimal na sentensya kumpara sa posibleng habambuhay na pagkakabilanggo kung siya ay napatunayang nagkasala sa isang paglilitis. Bilang bahagi ng deal, ang kasong aggravated coerced intimacy ay inalis dahil hindi nila napatunayang si Dobbs ay nagbigay kay Daniel ng mga bawal na gamot na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Napilitan ng mga prosecutor na tanggapin ang plea deal. Ang kaso ni Caitlin Crum ay naresolba rin. Ito'y ilang linggo matapos sa isang katulad na plea deal na nagbigay sa suspect na si Preston Moore ng 4 na buwan lamang sa bilangguan. Gaya ng inaasahan, labis na nagulat at nadismaya ang pamilya, pati na rin ang mga taga-suporta ni Daniel sa maikling sentensya na binigay kay Dobbs. Galit na galit sila na mas mahaba pa ang kanyang pagkakakulong dahil sa pagkakaroon ng bawal na gamot kaysa sa parusa para sa pagkuha ng buhay ni Daniel. Sa kasalukuyan, si Kim Caraway kasama ang great aunt na si Karen Roberts ay naging pinakamatibay na boses sa patuloy na paghingi ng hustisya para sa kanilang pamangkin. Sabi niya, hindi namin ito pababayaan hanggat humihinga pa ako. Ang Facebook group na tinatag nila Cassandra ay pinalitan ng pangalan na Justice for Daniel Owens at mayroon ng higit sa 3,000 na miyembro. Sa page, regular na ina-update ni Kim ang mga taga-suporta tungkol sa mga bagong detalye ng kaso at nagbabahagi ng mga lumang larawan ni Daniel. Patuloy na nangangalap ng pondo ang grupo para sa mga billboards na magbibigay galang sa alaala ni Daniel, habang humihingi rin ng hustisya laban sa magaan na sentensya na binigay kay Dobbs. Bukod dito, hinihiling nila na mairehistro si Dobbs sa listahan ng mga nagkasala dahil sa kanyang relasyon sa isang babae na kalahati ng edad niya noong panahong iyon. Kasabay ng mga hakbang na ito, ang pagkawala ni Daniel ay nag-udyok sa mga otoridad na seryosong tugunan ang crisis sa bawal na gamot sa kanilang komunidad. Noong 2023, nagsimula magpondo ang estado sa isang koalisyon na nagsagawa ng mga awareness campaign sa mga paaralan tungkol sa mga epekto ng mga mapanganib na gamot. Umaasa sila sa pamamagitan nito ay maiiwasan ng mga kaso tulad ng kay Daniel at Caitlin. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga awareness campaign, ang alaala ni Daniel Owens ay patuloy na nabubuhay kasama ang kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ikaw, may masasabi ka pa sa kwento ngayon? Sa hatol kay David, nabigyan ba ng katarungan si Daniel? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!